bayad sa upa o lumayas ka. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin nang higit pa kaysa sa truck na naglagay sa akin sa kama ng ospital na ito. Nakaupo roon ang tatay ko, namumula ang mukha sa galit habang sariwa pa ang mga tahi ko. Halos hindi naaantig ng gamot laban sa sakit ang pamamaga sa aking mga tadyang. Nang sabihin kong hindi, sinampal niya ako ng malakas hanggang sa tumama ako sa sahig. Nalasahan ang dugo sa bibig ko. Naramdaman ang pagkasira ng isang bagay sa dibdib ko. Akala mo ba mas mataas ka sa pamilyang ito? Aniya na may pangaasar, pero wala siyang kaalam-alam sa darating. Ako si Juana Graves, 29 taong gulang, at ito ang kwento kung paano sinubukan akong sirain ng sarili kong tatay noong ako, inasa pinakamababa at kung paano ko ginawang pinakamalaking pagkatalo niya ang kanyang kasakiman. Bago magpatuloy, kung nakikinig ka rito, pakikalmahan mo ang like button at sabihin sa comments kung saan ka nanonood at anong oras doon. Ang suporta mo ang lahat sa akin. Tunay, nangyari ang aksidente 3 araw bago iyon. Isang lasing na driver ang tumakbo sa pulang ilaw at tumama sa gilid ng kotse ko sa bahagi ng driver. Swerte raw ako at buhay pa, sabi ng doktor. 3 bali sa tadyang, pagkakaalog ng utak, 27 tahi sa noo. At pasa na parang nakipaglaban ako ng 10 round kay Mike Tyson. Ang insurance ng isa pang driver ay lumalaban sa coverage, sinasabing bahagyang kasalanan ko na puro kalokohan dahil nakaupo ako sa ilaw nang tumama siya. Pero narito ang dapat mong maintindihan tungkol sa tatay ko. Si Donald Graves ay hindi kailanman nakita ako bilang anak na babae. Nakita niya ako bilang makinang pangpera. Mula nang mamatay ang nanay ko noong 14 ako na ang nagbabayad ng sarili ko. Una, maliliit na bagay. Pambili ng tanghalian mula sa trabaho ko sa pagbabantay ng bata. Sa 18, ako na ang nagbabayad ng sariling gastusin sa kolehiyo habang nakatira sa bahay. Sa 25, 80% na ng bayarin sa bahay ang aking binabayaran habang ginagastos niya ang pera sa bagong asawa niyang si Barbara. At anumang pamamaraan para yumaman na nakakuha ng atensyon niya sa buwang iyon. Amoy disinfectant at kawalan ng pag-asa ang kwarto sa ospital. Bigla na lang may mahalagang gagawin sa kabilang dulo ng ward ang nurse na nakasaksi nang sampalin niya ako. Ganyan si tatay, may paraan siya para mapatabi ang tingin ng mga tao. 6'3", katawan na parang linebacker na lumubo na. May mga kamay na nagtrabaho sa konstruksyon ng 30 taon bago ang maginhawang sakit sa likod na nagpapatanggap sa kanya ng disability. Nakakatawa na hindi masakit ang likod niya kapag naglalaro ng golf tuwing Martes. Nasa likod niya si Barbara, kapit ang pekeng Louis Vuitton purse na binili gamit ang credit card na binuksan sa pangalan ko. Hindi ko pa alam noon, pero malalaman ko rin agad. May kakaibang tawa siya na parang chihuahua na may anxiety at ginagawa niya iyon ngayon, maliliit na yip ng pag-apruba tuwing itinataas ni tatay ang boses. Nandoon din ang kapatid kong si Jake, nakasandal sa pintuan, nag-scroll sa cellphone. Ang bagong girlfriend ni tatay na si Tiffany ay naghihintay sa hallway. 22 taong gulang, bagong graduate ng beauty school na may extensions na mas mahal pa sa monthly car payment ko. Patuloy na nagpo-pop ng bubblegum at tinitingnan ng itsura sa screen ng cellphone, walang pakialam sa drama ng pamilya. Or baka wala lang talaga siyang pakialam. Kapag natutulog ka sa lalaking mas matanda pa sa sarili mong tatay, siguro natututo kang magbaliwala ng marami. Pero narito ang punto. Habang sumisigaw si tatay tungkol sa upa ng kwarto na binabayaran ko mula noong 18 ako, hindi niya alam ang aking side project. Hindi niya alam ang mga gabing ginugol ko sa pagbuo ng sarili kong bagay. Ang maingat na pagpaplano, ang kinakalkulang panganib. Akala niya ako lang ang kanyang kawawang anak na nagtatrabaho bilang marketing coordinator sa katamtamang kumpanya, halos hindi na makapag-budgets. 2 beses na tumawag ang boss ko, binabalaan na kapag may na-miss pa akong trabaho, kailangan na raw akong palayasin. Company policy, sabi niya na parang ginagawa niya akong pabor sa pagbibigay ng babala. 3 araw sa ospital ay lampas na sa limitasyon ng kanilang awa. Duwe ang upa sa una, sabi ni tatay, at ngayon ay 3 na. Nawalan ako ng malay sa una, nakikipaglaban para mabuhay sa 2. At dito sa 3, gusto niya ang pera. 45,000
para sa kwarto sa bahay na kalahati ang binayaran ng nanay ko bago siya mamatay. Bahay na misteryosong naging sa kanya lang pagkatapos ng kamatayan niya, kahit na naaalala ko ang joint ownership nila. Nang sabihin kong hindi ko mabayaran mula sa kama ng ospital, nang banggitin kong baka mas mahalaga ang kalusugan ng anak niya kaysa sakitan niya sa upa, doon siya sumabog. Ang sampal ay tumalab sa maliit na kwarto. Nahulog ako sa gilid ng kama, natanggal ang AV, naghalo ang dugo sa dating dugo sa bibig ko. Nagkagulo ang mga monitor, tumutunog at sumisigaw, pero walang dumating. Tumawa si Barbara ng kanyang nervous laugh. Tumingin si Jake mula sa cellphone, ngumiti at bumalik sa pag-scroll. Nag-pop ulit si Tiffany ng bubble. 3 araw ka, sabi ni tatay. Magbayad ka o lumayas? Si Mrs. Chen mula sa kapitbahay ang pumili ng sandaling iyon para sumilip sa kwarto. Nagdala siya ng bulaklak, bless her heart. Yellow roses dahil naaalala niyang paborito yon ng nanay ko. Nakita niya ako sa sahig, ang dugo, ang tayo ni tatay at namutla ang mukha niya. Pero nang subukan niyang tulungan akong tumayo, humarang si tatay sa pagitan namin. Pamilya lang ito, sabi niya rito. Iniwan niya ang bulaklak sa side table at mabilis na umalis. Pero hindi bago bigyan ako ng tingin na nagsasabing naiintindihan niya kung anong klaseng family business ito. 3 araw pagkatapos, na-discharge ako na may bote ng painkillers at payo na magpahinga. Pinayagan daw ni tatay na si Jake ang magsundo sa akin, na nangangahulugang kinailangan kong pakinggan siyang magreklamo tungkol sa pera sa gasolina sa buong 15 na minutong biyahe. Talagang hinawakan niya ang kamay para sa 560 nang ihatid niya ako. Binigyan ko siya ng 280 lang dahil alam kong kakailanganin ko ang isa pang 280 para sa bus papuntang physical therapy kinabukasan. Iba ang pakiramdam ng bahay nang pumasok ako. Mas tahimik, mas malamig. Si Tiffany ay tuluyang lumipat habang wala ako. Ang gamit niya kahit saan. Ang yoga mat niya sa sala, ang protein shakes niya sa parte ko ng ref, ang flat iron niya sa counter ng banyo ko. Talagang naglagay siya ng sign sa pinto ng banyo na Tiffany's Glam Room, na may maliit na puso sa ibabaw ng ink. Nakaupo si Barbara sa hapag ng kusina na napapaligiran ng papeles. Mga application ng credit card na realize ko mamaya. Mabilis niyang tinakpan ng magazine nang makita ako pero nahuli ko ang sulyap sa social security number ko sa isa. Binigyan niya ako ng chihuahua laugh at tinanong kung kumusta ako. Parang binangga ng truck tapos ng tatay ko, gusto kong sabihin, pero tumangulang ako at nagdiretso sa kwarto ko. Doon ko nakita ang padlock, hindi sa pinto ko, kundi sa aparador ko. Lahat ng work clothes ko, computer ko, mahahalagang dokumento ay nakalock. May sticky note sa lock na, kita si Donald para sa susi, bayad muna sa upa. Umupo ako sa kama ko na ngayon ay may leopard print throw pillows ni Tiffany sa kung anong dahilan at sinubukang mag-isip. Walang tigil ang pag-buzz ng cellphone ko, nag-iipon ng work emails, lalong naiirita ang boss ko. Nagtatanong ang clients kung nasaan ang projects nila. Kailangan ko ang computer ko para magtrabaho mula sa bahay. Pero nasa loob ito ng aparador ko sa kwarto na binabayaran ko sa bahay na kalahati ang pag-aari ng nanay ko. Kinabukasan, umalis ako para sa physical therapy ng 7 na ako. Pagbalik ko ng 9 na ako, nabago na ang lock. Hindi na gumagana ang susi ko. Tumayo ako roon, nananakit pa rin, halos hindi makapalingon ng hindi napapangiwi, inuugoy ang walang kwentang susi sa lock na hindi na ako kinikilala. Si Tiffany ang nagbukas ng pinto, suot ang isa sa mga robe ko, ang silk na ibinigay sa akin ng lola ko sa graduation ko sa kolehiyo. Oh, sabi niya, nagpo-pop ng bubble gum. Donald, hindi ka na nakatira rito? Sinubukan niyang isara ang pinto sa mukha ko, pero isinuksok ko ang paa ko, kahit na sumakit ng husto ang nasugatan kong tagiliran. Doon ko nakita silang lahat sa sala. Si tatay, si Barbara, si Jake, at ang golf buddy ni tatay na si Randy, na naroon pala para suriin ang kwarto para sa rental potential. Nag-uusap sila kung magkano ang pwede singilin sa tunay na tenant, isang taong papahalagahan ang pagkakataon. Masyadong mura ang 45,000, sabi ni Randy. Para sa kwarto ng ganong laki na may sariling banyo, pwede ng 67,000 madali.
Tumayo ako sa pintuan, naka-physical therapy clothes pa rin, amoy ospital at sakit ng puso, at pinanood ang pamilya ko na nagpaplano ng kapalit ko. Si Jake ang unang nakakita sa akin. Tumawa pa siya na parang nakakatawa ang kapatid niyang walang tirahan na may sariwang tahi at bali sa tadyang. Tumayo si Barbara at sinimulan ang kanyang nervous routine. Pero si tatay ay tinitigan lang ako ng may malamig na kasiyahan. 3 araw ka, sabi niya. 3 araw na. Sinubukan kong ipaliwanag na nasa loob ang mga gamit ko, kailangan ko ang work computer, damit, dokumento. Sabi niya mabibigay kapag nabayaran ang back rent plus security deposit sa bagong rental agreement na iginuhit niya, 67,000 kada buwan. Ngayon, salamat sa assessment ni Randy. Si Mrs. Chen ay nagdidilig ng hardin, nagpapanggap na hindi nanonood. Nang pumasok si tatay para kunin ang bagong agreement, mabilis siyang lumapit. May inilagay siya sa kamay ko, 16,800 cash at susi sa garden shed niya. Pwede kang matulog doon ngayong gabi, bulong niya. Pero bumalik si tatay at kailangan niyang magkunwaring tinatanong lang ang recovery ko. Binantaan niya siya noon, sa liwanag ng araw. Sinabi niyang kapag nakialam siya, isi-report niya ang food truck ng anak niya sa health department. Gagawin ang mga violation. Ang food truck ng anak ni Mrs. Chen ang ipinagmamalaki niya, ang katuparan ng American dream nila. Tiningnan niya ako ng may luha at bumalik sa hardin. Pinirmahan ko ang bagong agreement nang nanginginig ang kamay. Hindi dahil balak kong bayaran, kundi kailangan ko ang mga gamit ko. Sabi ni tatay bumalik bukas na may pera at kunin ang lahat. Lahat daw, kahit suot na ni Jake ang college sweatshirt ko at may laptop bag ko sa balikat ni Barbara. Gabing iyon sa garden shed ni Mrs. Chen, napapaligiran ng lupa at pataba, gumawa ako ng desisyon. Pero una, kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang kinakaharap ko. Kaya nagsimula akong tumawag sa bangko, sa credit agencies, sa dating kaibigan ng pamilya, na maaaring naaalala ang mga bagay tungkol sa kamatayan ng nanay ko na masyado akong bata noon para maintindihan. Ang unang credit card company na tinawagan ko ay nagsabi na may outstanding balance na $280,000 sa card na hindi ko binuksan. Ang pangalawa ay $168,000. Ang pangatlo ay $392,000. Lahat binuksan sa huling 6 buwan. Lahat gamit ang social security number ko. Lahat may bills na ipinapadala sa address ni tatay pero itinago sa akin. Si Barbara, ang matamis na nervous chihuahua na tumatawa, ay nagnakaw ng $840,000 ng kinabukasan ko habang naghahain ng almusal tuwing umaga. 1 linggo pagkatapos, opisyal na wala akong tirahan, pero hindi walang pag-asa. Pinayagan ako ng kaibigang si Shannon na matulog sa sofa niya kahit maliit ang apartment niya na halos sukat lang ng walk-in closet ni tatay. Gabi siyang nagtatrabaho bilang nurse, kaya bihira kaming magkita. Mga barkong nagdadaan sa gabi, nag-iiwan ng notes sa coffee maker. Nakapasok ako sa bahay minsan habang wala sila. Nag-post si Tiffany sa Instagram na pupunta raw sila sa casino buong araw, kasama ang selfie nila ni tatay sa slot machines. Suot niya ang pearl necklace ng nanay ko na nawala raw pagkatapos ng libing. Maluwag ang bintana ng dating kwarto ko mula noong 16 ako nang makawala ako para pumunta sa school dance na ipinagbawal ni tatay. Binuksan ko ito gamit ang butter knife at umakyat, sumisigaw ang tadyang ko sa sakit. Parang tinamaan ng bagyo ang kwarto ko. Pinagdaanan nila ang lahat, kinuha ang gusto, iniwan ang iba na parang basura. Nawala ang work computer ko, pero iniwan nila ang lumang laptop na itinago ko sa ilalim ng sahig. Yung may bitak na screen na ginagamit ko para sa side project ko. Maliit na milagro, pero ang nakita ko sa opisina ni tatay ang nagpabago ng lahat. Nagkamali siya ng slide. Or baka akala niya hindi ko kakayaning maghanap. Sa likod ng parehong pangit na painting ng lighthouse na mayroon siya ng 20 taon ang safe. Pareho pa rin ang combination, birthday ng nanay ko, dahil kahit sa kasamaan niya ay predictable si tatay. Sa loob, nakita ko ang dokumentasyon ng pinakamalaking pagtataksil ni tatay, ang life insurance policy ng nanay ko. PAT 5 milyon na binayaran nang mamatay siya sa biglaang atake sa puso sa edad na 39. 14 ako noon. 11 si Jake.
Malinaw sa policy na itatago sa trust para sa mga anak, maa-access sa 18 para sa edukasyon at gastusin. Wala akong nakuha sa 18. Wala rin si Jake. Pareho kaming kumuha ng student loans habang nakabili si tatay ng bagong truck, bangka, taunang biyahe sa Vegas, at lihim na bank account sa Cayman Islands. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang sulat mula sa doktor ng nanay ko 1 linggo bago siya mamatay. Nagbabala tungkol sa mapanganib na interaksyon ng gamot sa puso at supplement na maaaring magdulot ng nakamamatay na arrhythmias. Naroon din ang bote ng supplement. Inireseta ng doktor na hindi ko kilala. Binayaran sa pharmacy 2 bayan ng layo. Ang petsa ng pagreseta ay 2 araw pagkatapos ng babala. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ng litrato ang lahat. Ang life insurance documents, bank statements na may regular na transfer sa offshore accounts. Ang Medicare fraud kung saan binabanggit pa rin niya ang nanay ko bilang dependent. Ang tax documents kung saan binabanggit niya kami ni Jake bilang dependent kahit lumipat na kami at nagsumite ng sariling tax. Narinig ko ang front door. Maaga silang bumalik. Si Tiffany ay nagrereklamo sa pagkalugi ng 2,800. Galit si tatay. Si Barbara ay tumatawa ng anxious at si Jake ay nasa telepono tungkol sa paghiram ng pera. Inibalik ko ang lahat maliban sa isang USB drive na labeled Backup 2019. Isinuksok ko sa bulsa at maingat na isinara ang safe. Ibinalik ang painting sa dingding habang naririnig ko ang yabag sa hagdan. Hindi maayos na maisara ang bintana mula sa loob, kaya iniwan ko ito. Kinuha ko ang lumang laptop at ilang damit na iniwan nila at lumabas sa likod na pinto habang pumapasok si tatay sa opisina. Ang USB drive ay mina ng ginto, tax evasion mula 15 na taon na ang nakaraan, fraudulent disability claims na may video evidence ng paglalaro niya ng golf, pagtaas ng weights, pagtulong kay Randy na maglipat ng piano, screenshots ng emails tungkol sa pagtatago ng assets mula sa BIR at pinakamahalaga, correspondence sa lawyer tungkol sa pag-access sa trust funds para sa mga anak kung may power of attorney. Gabing iyon, habang nasa trabaho si Shannon, umupo ako sa maliit na hapag ng kusina niya at sinimulang gumawa ng plano. Pero una, kailangan kong tawagan ang isang taong matagal ko nang hindi nakausap. Ang kapatid ng nanay ko, si Tita Catherine, ang ipinagbawal ni tatay sa buhay natin pagkatapos ng libing. Sinagot niya sa pangalawang ring, at nang marinig niya ang boses ko, umiyak siya. Naghintay ako ng tawag na ito ng 15 taon, sabi niya. 1 linggo pagkatapos, opisyal na wala akong tirahan pero hindi walang pag-asa. Pinayagan ako ng kaibigang si Shannon na matulog sa sofa niya kahit maliit ang apartment niya na halos sukat lang ng walk-in closet ni tatay. Gabi siyang nagtatrabaho bilang nurse, kaya bihira kaming magkita. Mga barkong nagdadaan sa gabi, nag-iiwan ng notes sa coffee maker. Nakapasok ako sa bahay minsan habang wala sila. Nagpost si Tiffany sa Instagram na pupunta raw sila sa casino buong araw, kasama ang selfie nila ni tatay sa slot machines. Suot niya ang pearl necklace ng nanay ko, na nawala raw pagkatapos ng libing. Maluwag ang bintana ng dating kwarto ko mula noong 16 ako nang makawala ako para pumunta sa school dance na ipinagbawal ni tatay. Binuksan ko ito gamit ang butter knife at umakyat, sumisigaw ang tadyang ko sa sakit. Parang tinamaan ng bagyo ang kwarto ko. Pinagdaanan nila ang lahat, kinuha ang gusto, iniwan ang iba na parang basura. Nawala ang work computer ko. Pero iniwan nila ang lumang laptop na itinago ko sa ilalim ng sahig, yung may bitak na screen na ginagamit ko para sa side project ko. Maliit na milagro. Pero ang nakita ko sa opisina ni tatay ang nagpabago ng lahat. Nagkamali siya ng slide. O baka akala niya hindi ko kakayaning maghanap. Sa likod ng parehong pangit na painting ng lighthouse na mayroon siya ng 20 taon ng safe. Pareho pa rin ang combination, birthday ng nanay ko. Dahil kahit sa kasamaan niya ay predictable si tatay. Sa loob, nakita ko ang dokumentasyon ng pinakamalaking pagtataksil ni tatay, ang life insurance policy ng nanay ko. P85 milyon na binayaran nang mamatay siya sa biglaang atake sa puso sa edad na 39. 14 ako noon. 11 si Jake.
Malinaw sa policy na itatago sa trust para sa mga anak, maa-access sa 18 para sa edukasyon at gastusin. Wala akong nakuha sa 18, wala rin si Jake. Pareho kaming kumuha ng student loans habang nakabili si tatay ng bagong truck, bangka, taunang biyahe sa casino at lihim na bank account sa Cayman Islands. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang sulat mula sa doktor ng nanay ko 1 linggo bago siya mamatay. Nagbabala tungkol sa mapanganib na interaksyon ng gamot sa puso at supplement na maaaring magdulot ng nakamamatay na arrhythmias. Naroon din ang bote ng supplement. Inireseta ng doktor na hindi ko kilala, binayaran sa pharmacy 2 bayan ng layo. Ang petsa ng pagreseta ay 2 araw pagkatapos ng babala. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ng litrato ang lahat. Ang life insurance documents, bank statements na may regular na transfer sa offshore accounts. Ang PhilHealth fraud kung saan binabanggit pa rin niya ang nanay ko bilang dependent. Ang tax documents kung saan binabanggit niya kami ni Jake bilang dependent kahit lumipat na kami at nagsumite ng sariling tax. Narinig ko ang front door. Maaga silang bumalik. Ibinalik ang painting sa dingding habang naririnig ko ang yabag sa hagdan. Hindi maayos na maisara ang bintana mula sa loob. Kaya iniwan ko ito. Kinuha ko ang lumang laptop at ilang damit na iniwan nila at lumabas sa likod na pinto habang pumapasok si tatay sa opisina. Ang USB drive ay mina ng ginto. Tax evasion mula 15 taon na ang nakaraan. Fraudulent disability claims na may video evidence ng paglalaro niya ng golf, pagtaas ng weights, pagtulong kay Randy na maglipat ng piano, screenshots ng emails tungkol sa pagtatago ng assets mula sa BIR, at pinakamahalaga correspondence sa lawyer tungkol sa pag-access sa trust funds para sa mga anak kung may power of attorney. Gabing iyon, habang nasa trabaho si Shannon, umupo ako sa maliit na hapag ng kusina niya at sinimulang gumawa ng plano. Pero una, kailangan kong tawagan ng isang taong matagal ko nang hindi nakausap. Ang kapatid ng nanay ko, si Tita Catherine, ang ipinagbawal ni tatay sa buhay natin pagkatapos ng libing. Sinagot niya sa pangalawang ring at nang marinig niya ang boses ko, umiyak siya. Naghintay ako ng tawag na ito ng 15 taon, sabi niya. 2 linggo na pagkatapos ng eviction ko at kumukupas na ang mga pasa mula purple hanggang green na itinuturing kong pag-unlad. Sabi ni Shannon, mukha raw akong walking Monet painting, puno ng impressionistic swirls ng kulay. Nagkaroon kami ng routine. Mag-iiwan siya ng kape at motivational sticky note. Mag-iiwan ako ng hapunan at recap ng drama na nadiskubre ko sa araw na yon. Bago magpatuloy sa susunod na nangyari, kailangan kong magpasalamat sa inyo sa pakikinig. Ang suporta ninyo, ang comments, ang nagpapatuloy sa akin. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mangyaring gawin. Talagang malaking tulong iyon. Si Tita Catherine ay nagmaneho mula sa probinsya na may mga kahon ng dokumento na itinago niya sa bubong. Mga larawan, sulat, legal papers, lahat ng bagay na akala ni tatay ay nawasak na niya. Nagkita kami sa karinderya, 2 bayan ng layo, yung may bitak na upuan at kape na parang pang-alis ng pintura. Mas matanda na siya, mas may uban, pero pareho pa rin ang matalim na mata ng nanay ko. Itinulak niya ang kahon sa hapag at sinabi sa akin ang isang bagay na nagpalamig ng dugo ko. Nagplano ang nanay ko na maghiwalay kay tatay. Nag-hire siya ng abogado. Nakahanap ng ebidensya ng unang affair niya na dokumento ang problema niya sa sugal. Ang atake sa puso ay nangyari 2 linggo bago ang unang hearing. Ang abogado na hinire ng nanay ko ay nananatili pa rin sa practice. Si Attorney Richard Hoffman, senior partner sa isang law firm na may opisina na amoy lumang papel at hustisya. Naalala niya ang nanay ko, ang kaso, ang pagdududa niya nang mamatay ito, pero walang pruweba. Tiningnan niya ang ebidensya ko, ang laman ng USB drive, ang mga litrato mula sa safe, ang credit fraud documentation. Pagkatapos ay sumandal siya at sinabi ang mga salitang inaasahan ko. Maaari nating libingin siya, pero kailangan ko ng higit pa. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni tatay. Pinanatili niya ako sa car insurance niya para sa discount.
Ibig sabihin, may legal access ako sa policy info kasama ang tracking data mula sa device na nagpapakita na nagmamaneho siya araw-araw sa loob ng 5 taon na nangongolekta siya ng disability para sa di umano hindi makabangon sa kama. Si Barbara naman ay lalong nagiging matapang. Nagbukas siya ng 3 card pa sa pangalan ko. Akala siguro hindi ko mapapansin habang nahihirapan. Ginagamit niya ito para punduhan ang bagong negosyo niya, pagbebenta ng essential oils. Sinubukan pa niyang ilagay ako sa downline niya, kumikita ng commission sa sales na hindi ko ginawa. Nagpost si Jake ng alahas ng lola ko para ibenta online. Ang pearl necklace, wedding ring set, art deco brooch na nasa pamilya 4 na henerasyon. Humihiling siya ng mabilis na cash, malinaw na desperate. Nalaman ko na nangutang siya sa uri ng tao na bumabali ng daliri kapag huli ang bayad. Opisyal na pinapalis ako ng boss ko sa email, pero lihim na sinabi ng coworker kong si Melissa na tumawag si tatay, sinabing nasa rehab ako dahil sa droga at nagnakaw ako sa pamilya. Nagpadala pa siya ng litrato ko sa sahig ng ospital, claiming drug-related. Nakakapagod ang investigasyon. Araw-araw may bagong nadiskubre, bagong pagtataksil. Nag-remortgage si tatay ng bahay na kalahati ang binayaran ng nanay ko gamit ang peking signature. Nag-cash out siya ng retirement accounts gamit ang power of attorney. Ibinenta niya ang kotse ng nanay ko kay Randy sa 56 lang. Pagkatapos ay ibinenta ulit ni Randy sa kanya sa 56 din, tax evasion scheme. Pero ang pinakamaganda ay galing kay Tiffany. Tinawagan niya ako isang gabi na lasing at umiiyak. Nalaman niyang may iba pang girlfriend si tatay, mas bata pa, halos 18 lang. Gusto niyang maghiganti. Nagkita kami sa bar, binilhan ko siya ng inumin, pinakinggan, nadodokumento niya ang lahat. Video ni tatay na binibilang cash mula sa under the table na trabaho, litrato kasama ang disability lawyer, screenshots ng dating profiles na nagpapanggap na mayaman na walang anak. Ibinigay niya sa akin ang lahat sa halaga ng 3 inumin at pangako na makikita niya ang pagkatalo niya. May whistleblower program ang BIR. Kapag iniulat mo ang tax fraud at nakolekta, may porsyento ka. Ang dokumentasyon ko ay mula 15 taon. Humigit kumulang 22 to 4 million ang utang ni tatay sa back taxes, penalties at interest. Interesado ang pulis sa identity theft. $800 to $40,000 sa 6 na credit card ay felony. Hindi makakatulong ang nervous laughs ni Barbara sa korte. Gusto ng SSS na malaman ang disability fraud. 5 taon ng bayad na hindi karapatan, plus penalties, plus posibleng kulungan. Pero ang nadiskubre tungkol sa life insurance ng nanay ko, ang killing blow. Trust fund fraud, insurance fraud, posibleng mas malala kung imbestigahan pa ang kamatayan. Nagsimulang mag-file si Attier Hoffman. Tahimik muna, hindi alam ni tatay ang darating. Busy siya sa pagiging Airbnb ang dating kwarto ko, nagpo-post online na charming space sa family home. Family home. Halos nakakatawa ang irony. Nagte-text si Mrs. Chen ng updates. Bumili ng bagong truck ang tatay mo. Nagpa-extension si Barbara. Binugbog si Jake kahapon. Lumipat si Tiffany. Gumagastos sila ng pera na wala sila. Namumuhay sa kasinungalingan. Pero malapit nang gumuho. Ang side project ko, online consulting firm para sa maliliit na negosyo na makabawi mula sa pandaraya, ay malapit nang ilunsad. Nag-presold ako ng contracts para masakop ang gastusin ko sa 1 taon. Lahat habang akala ni tatay, kawawa lang ako. Nakumpila na ang ebidensya. Na-notify na ang mga ahensya. Handa na ang mga abogado. Naitakda na ang bitag. Kailangan ko lang buksan ito. 1 buwan pagkatapos ng sampal sa ospital, nakaupo ako sa tunay na opisina. Shared workspace man lang para sa unang client, pero parang Malacanang sa akin. Inilunsad ang Phoenix Financial Recovery. Irony ng pangalan, pagbangon mula sa abo ng pagkawasak ni tatay. Unang client, pamangkin ni Mrs. Chen, na partner nagnakaw ng 224 milyon. Sa loob ng 3 oras, na-trace ko sa casino account. Binayaran agad ang 280,000 fee. Habang binubuo ko ang kinabukasan, sinisira ko ang nakaraan ni tatay. Mabagal ang BIR hanggang hindi.
Na-freeze ang account niya. Na-decline ang card sa supermarket. Dumating ang audit notice. Nagbago ang kulay ni tatay na hindi pa nakita ng tao. Sumabog si Barbara nang arestuhin sa Essential Oils Party. 12 na kapitbahay ang nanood habang binabasa ang rights niya. Tumatawa pa rin siya ng nervous. Nalutas kay Jake nang dumating ang mga pinagkakautangan sa parehong araw. Hindi na makabayad si tatay. Nauwi sa pagbenta ng lahat, kasama ang alahas ng lola ko. Pero nakaayos na ako sa pawn shop para mabili ulit sa kalahati. Sinubukan ni tatay ang Airbnb, pero inireport ko ang violations. Sira ang bintana, walang smoke detector, may amag sa banyo. Masusing inspector. Puro ginto ang ebidensya ni Tiffany. Video ng pag-e-ensayo ng disabled walk, pagbebenta ng pills, pagturo sa bagong girlfriend kung mag-apply ng card sa pangalan ng nanay. Binabanggit pa rin ni tatay si Jake bilang dependent kahit lumipat na. Tax fraud para sa dalawa. Nang malaman, tumalikod si Jake kay tatay. Nag-file ng trust fund lawsuit na serve sa golf club. Hiniling ang 85 million plus interest plus damages. Dumating ang BIR kay Randy. Naging bahagi ng conspiracy. Mas mabilis ang disability investigation. May video mula sa app, recordings, social media. P12.88 million ang utang plus penalties. Umunlad ang business ko. Booked solid, itinaas rates, nagre-reject ng clients. Nadodokumento ko sa anonymous blog. How to survive family financial fraud, libu-libong shares. Nagbayad ng upa ang ad revenue sa bagong apartment na may balcony para kay Mrs. Chen. Gumuho ang House of Cards. Nagiiwan si tatay ng voicemails mula galit hanggang umiiyak. Sinbawkon ko para sa restraining order. 6 na linggo pagkatapos ng sampal, dumating ang BIR na may seizure notice. Kinuha ang bagong truck, bangka, jet skis, lahat para auction. Si Barbara nasa kulungan, walang bail. Nag-trigger ng investigasyon sa kamatayan ng nanay ko. Nagpanik si tatay pero ibinigay ni Tiffany ang combination ng safe. Nakita lahat. Sumabog si Jake, pumayag mag-testify. Inamin ang second family sa probinsya, 2 anak na binabanggit din sa tax. Nagdala ng NBI para interstate fraud, nag-viral ang kwento. Headline, lalaking lokal ninakaw ang trust fund ng patay na asawa, iniwan ng anak na walang tirahan pagkatapos ng aksidente. Sumabog ang blog traffic. Sa auction, binili ko ang sentimental items sa minimum bid. China set, 56. Wedding album, 56. Rocking chair, fee 56. Pinayagan ng auctioneer dahil naunawaan niya. Nakatayo si tatay sa kotse, nanood lang dahil sa restraining order. Ang criminal trial, federal charges, wire fraud, mail fraud, tax evasion, conspiracy, dagdag elder abuse. 15 taon sa kulungan federal. Walang early release sa unang 5. Sa victim impact statement, sinabi ko ang lahat. Paglaki ng walang nanay, pagtatrabaho habang ginagastos ang trust fund sa sugal, ang sampal sa ospital, ang takot. Pero sinabi ko rin ang tagumpay ko. Ang business na may 12 empleyado, ang foundation para sa mga babaeng na abuso financially, ang book deal. Tiningnan ko siya. Sinubukan mo akong ilibing, hindi mo alam na binhi ako. Ngayon, panoorin mo akong tumubo. Sumabog ang palakpakan. Walang masabi si tatay. Si Barbara nagsilbi ng 18 buwan, nagbigay ng recordings bilang plea deal. Si Jake nag-probation, nagtrabaho sa car wash na tinutuya ni tatay noon. Nagbabayad ng utang sa garnishment ng sweldo. Na-foreclose ang bahay. Binili ng anak ni Mrs. Chen, ginawang community center para sa matatandang immigrant. May plaque, in memory of Linda Graves. Nanatiling open ng investigasyon sa kamatayan ng nanay ko. Inconclusive pero alam ng bayan. Ginamit ko ang recovered trust fund para hanapin ang naitago. Accounts sa iba't ibang lugar, crypto, gold coins sa likod bahay. Lahat sinamsam. Nabili ko ang sariling bahay. Victorian style malapit kay Mrs. Chen. May garden ng yellow roses. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo sa libingan ng nanay ko. 15 taon si Dad. Nasa kulungan si Barbara. Nagtatrabaho si Jake. At thriving ako, Nay. Ang foundation ay nagbigay ng unang grants sa 10 babae.
Isa rito nagsimula ng bakery na nagdo-donate ng tinapay sa shelters. Binugbog si tatay sa kulungan nang malaman ng inmates ang ginawa niya. Nasa protective custody na siya. Si Jake nagbabayad na ng kalahati ng utang, nagtatrabaho 8 oras linggo-linggo, may girlfriend na mabait mula sa support group. Si Barbara naging chaplain's assistant sa kulungan. Tumigil ang sulat pagkatapos ng cease and desist. Lumawak ang business sa 3 lungsod, plano national. Na-feature sa Forbes business magazines. Naging unofficial lola ko si Mrs. Chen, nagtuturo ng dumplings, sumasama sa hapunan. Ang huling girlfriend ni tatay, si Ashley, 18 at buntis, iniwan. Tinulungan ko sa foundation, naging GED, pinangalanan ang anak na Linda. Dumating ang whistleblower payment mula BIR, mahigit 11.2 milyon. Ginamit para sa foundation at personal, lumipad sa Paris first class, tuloy ang pangarap ng nanay ko. Nagpadala ako ng postcard kay tatay. Wish you were here, just kidding. Q. Ngayon, nakatayo sa hardin ko, pinapanood ang paglubog ng araw sa yellow roses. Nagbuzz ang phone sa messages mula clients, employees, bagong pamilya. Ang foundation ay naaprubahan para sa major grant. Ang libro ko nasa 3rd printing na. Karma, hustisya, at sa wakas, kalayaan.